Magandang pag-usapan ho natin mga kabayan ay ito hong ipinagmamalaki ngayon ng ating gobyerno, yung ligtas daw na pagdaan sa Strait of Hormuz, ang oil tanker o magsusupply po ng langis dito po sa Pilipinas. At pero marami ho ang nakataas po ang kilay at nagtatanong, isa ho ako dyan sa nagtatanong, meron bang malaking oil tanker ang Pilipinas at ito ba ay direktang kumukuha diyan po sa Middle East? Kasi lumilitaw ho mga kababayan na, di ba, ang alam ko ho ay nag-i-import lang ho tayo at hindi naman kinakailangan dumirekta sa Iran o sa Middle East na para tayo po ay kumuha ng langis. Di po ba? Pero, ewan ko lang ho kung totoo ho ito. At sabihin natin na meron ho na pwedeng yung safe o ligtas na makakadaan daw po yung oil tanker na nagdadala po ng langis para po sa Pilipinas. Pero ito ho ang mas saklap ho. Sa kabila, sige, pagbigyan ho natin yung binabanggit ho ng ating Department of Foreign Affairs. At pero ito ho ang bad news. Kasi sabi po ng Department of Energy, na kahit na nakasiguro na yung ligtas po na pagdaan ng fuel shipments diyan po sa Strait of Hormuz, hindi pa rin umana ito garantiya na agarang pagbaba sa presyo po ng langis dito po sa Pilipinas. Tako po, aray ko po. So wala pala hong kwenta. Ibig sabihin, wala ho sa ating pakinabang, parang ganun ho lumilitaw tayon po kay DOE, Energy Secretary Sharon Garin, ang naturang hakbang ay nakatuon sa pagpapatatag daw po ng supply. Hindi anya agarang rollback ng presyo. Yan po, no? So, wala ho palang tayong pakinabang, mga kababayan. Pero alam nyo ho, base po sa aking natutunan, noong, nung college, simple lang ho sa aking subject na economics yung tinatawag na law of supply and demand. Ito po isang basic principle sa economics na kung saan ay ipinapaliwanag yung paano matutukoy yung presyuhan sa merkado. Ito, simple lang ho ito mga kababayan, para po sa ating mga taga-subaybay. At base po ito sa aking pinag-aralan at I'm sure lahat po na mga taga-subaybay natin, alam din ho nila ito. At ito, simple, madalas ho natin marinig ito sa mga ekonomista. Yung tinatawag na supply and demand at nadidiscuss ko rin yan sa aking radio program. Ang dito ho, pag mataas po ang presyo, base po ito sa law of supply and demand, kapag mataas po ang presyo ng isang produkto, halimbawa ito, produkto, langis ho ito, di ba? Produktong petrolyo. At di ba tumataas po ang presyo ng produkto o ng isang produkto kung ang demand ay malakas o mataas kaysa sa supply. Halimbawa, katulad do itong langis na ito, na kababayan. Kasi lahat po tayo nangangailangan po ng langis So, umunti po ng supply dahil sa nagkaroon po ng gulo diyan po sa Middle East na kung saan ay inatake ng US at Israel ang Iran. Tapos ang ginawa po ng Iran ay kontrolado po nila itong Strait of Hormuz at ang nasa 20% daw ho ng supply ng langis sa buong mundo ang dumadaan ho dyan. So nabawasan po ang supply. Kapag humina po ang supply, mataas ang demand, tataas po ang presyo. Yan po ang tinatawag na, dito po yung basic principle na law of supply and demand. Yun ho. Kaya ang binabanggit natin, mga kababayan, parang hindi ito tumutugma sa naging pahayag ni Energy Secretary Sharon Garin. Ako, ayun, prinsipyo ho ito sa economics. Economics ho yan. Kasi ang sabi ho ni Secretary Garin, pag yan daw ho para lang matiyak na meron pong katatagan ng supply ng langis dito po sa ating bansa. Pero kung matatag nga ho ang supply, ibig sabihin bastante o sapat ang supply ng produktong petrolyo dito po sa ating bansa, kahit na malakas ang demand, kung
nasiserbisyuhan yung pangangailangan. So, dapat bababa po ang presyo. Ayan, naku, eto na naman ho tayo, mga kababayan. Ah, eh, parang naamoy ko rito yung mga pagsamantala. Nung ano, yung mga kumpanya ng langis, mga kababayan, di ba? Nabili ho nila ng mura. Nabili ho nila ng mura ito pong presyo ng produktong petrolyo, bigla nagkagera. Yung kanilang imbak ho na mga langis, murang-mura nila naibili, pero itinaas na ho nila ang presyo. Ngayon naman ho ito, biglang ito may safe passage o ligtas daw na makakaraan yung mga produktong petrolyo na ito po ay nakalaan para i-deliver po sa ating bansa. Bakit ganun ho hindi agad bababa? Ano ba talaga, kababayan? Dapat po ba kung gaano kabilis na magtaas po ng presyo ito pong mga kumpanya na langis, kapag dumating po yung maraming supply, kasi kapag maraming po ang supply, tapos yung demand o yung pangangailangan ay napupunan ho, dapat bababa po ang presyo. Prinsipyo po yan, basic principle sa economics. Di ba? Yung law of supply and demand. Bakit ganun ho? Sabi ho ni Secretary Karen, nagugulat din ho ako Dapat ho ang sabi niya, kapag dumating na yung supply ho ng langis, inaasahan natin, unti-unti nang bababa ang presyo. Dapat ganun ho ang mga pahayag Pero ang sabi ho, naku, hindi. Hindi raw po ito magiging dahilan para bumaba ang presyo ng produktong petrolyo. Naku po, naloko na. So, ano na mangyayari sa atin? So, baliwala ho pala, mga kababayan So, tuloy-tuloy ang ligaya ng mga oil companies. Dahil mismo, ito hong Energy Secretary ay kanyang inuunahan na hindi kinakailangang magbaba ng presyo ng produktong petrolyo. So, talagang tubong lugaw ho dito yung mga kumpanya ng langis. Base po ito sa mga pahayag po ni Secretary Garin. Dapat hindi po Dapat nga ho ang gobyerno mismo ay nagbabantay ho na kung saan ay sa ibang bansa ho ang ginawa, meron silang price cap na hanggang dito ka lang tataas. Halimbawa, yung presyo ng langis, sana sa atin hanggang 100 ka lang 100 pesos sa kada litro. May price cap. Pag tumaas pa, dapat may subsidy na. Ganun lang gawin ho ng gobyerno, di po ba? So wala ho, masaklap ho dito mga kababayan At talagang nakakapanlumo ho na kung saan ay parang baliwala ho pala. Ito hong pagdagsa ng supply ng produktong petrolyo dito po sa ating bansa kung hindi po ito pakikinabangan ng taong bayan, di po ba? So kaya nga ito hong si dating presidential advisor Jing Paras, dating Negros Oriental o Occidental congressman, dating Negros Oriental Congressman Jing Paras, ang sabi niya parang duda ho siya. Dito sa safe passage deal, di umano sa pagitan ng gobyerno ng Pilipinas at ng Iran dahil sa nakausap daw ho ng Foreign Affairs Secretary, ito hong ambassador po ng Iran na kung saan ay tinitiyak po na yung mga produktong petrolyo na galing po sa Middle East, dadaan po sa Strait of Hormuz at dadalhin sa Pilipinas, ay tiyak daw po na makakadaan po ng ligtas. Ayun ho. Pero ang tanong nga ho nitong si dating Secretary Jing Paras, totoo ba? Meron ba tayong barko o oil tanker na direkta po sa Middle East? Na kung saan tapos kukuha ng langis doon, dadalhin sa Pilipinas. Parang ako rin pagkakaalam ko, wala naman ganun Kasi talagang meron ho tayong mga oil tanker. Kasi yung mga oil companies natin, particular yung pinakamalaki ho, yung Petron, may oil refinery dito po sa atin. May mga oil tanker ho yan, pero hindi kasing laki ng mga oil tanker na yung pang-international yung pang-malaki na pag nag-deliver, yung malaking bultuhan. Dito ho, maliliit lang ho yan. Kasi kung yun ang gagamitin, kukuha ng langis sa Middle East, tapos yung dadalhin dito sa Pilipinas, lugi kasi maliit Kumbaga sa ang sasakyan ho nila, natin ho,
mga kababayan, ay ban lang. Yung ano, yung mga parang FX, ganun ho. Kukuha ka ng tao, tapos samantalang yung iba ho na ginagamit, bus. So, ilan sakay ng bus, saka ilan sakay ng ano, yung FX. Parang ganun lang ho ating maliliit oil tanker. So, yun ho, nakakapagduda rin. Sabi ho nga ni dating Secretary Jean Paras, sa kanyang pagkakalam, hindi rin direktang kumukuha ang Pilipinas ng langis mula sa Iran o sa Middle East, kundi sa pamamagitan ng mga yung intermediary, yung mga alam mo sa Singapore at iba pang mga bansa, tapos doon tayo kukuha, 'di ba? Angkat. Kumbaga sa mga kababayan tayo halimbawa, yung mga nagtitinda ho rito sa Metro Manila, hindi halimbawa gulay ho, hindi naman kinakailangan direktang kukuha pa sa Benguet o kung saan ng mga farm o bukid, ay iba pumunta ho dyan sa sa Balintawak o mamimili. Parang ganun din ho sa atin, mga kababayan. Hindi natin kinakailangan na aangkat mismo sa Middle East o sa Iran, tapos diretso rin sa Pilipinas. Yung bagsakan sa Balintawak parang ganun sa mga gulay, di ba? O yung sa isda naman sa Nabotas, o di po ba? Ganun ho yung mga kababayan, magtitinda ka, kukuha ka, tapos dadalhin mo. So, yun ho, hindi kinakailangan na direkta ho mismo sa Middle East. So, yun ho. At kasi ito, matanda nga inanunsyo po, di po ba, ng Department of Foreign Affairs o DFA, na tiniyak umano ng Iran na safe, ligtas, at na makakadaan daw po ang Philippine flag vessels. Ibig sabihin talagang yung oil tanker na yun, atin ho, may bandera ng Pilipinas, at yan po ay makakadaan sa Strait of Hormuz. Ito po yung isang critical na daanan ng oil supply sa mundo. Yun ho. Pero yun ho, medyo nag-iisip po ako nang inanunsyo po ito ng DFA. Pero biglang yung nung sinabi na ho ngayon ni Secretary Garin na hindi yan garantiya na bababa ang supply o yung presyo po ng produktong petrolyo. Eto na ho. Parang nagduda na ho talaga ako na parang budol ho ito Kasi yung pinag-aralan ko po sa kolehiyo na sa economics, yung law of supply and demand, na kapag di ba, kapag yung demand mataas, konti yung supply, tataas po talaga ang presyo. Okay po yun. Pero kapag dumami na po yung supply, siyempre yung demand mo nabibigay mo yung demand, yung pangangailangan, bababa po ang presyo, di po ba? Ganon din ho kahit, di ba, kung minsan may oversupply, sobra-sobra, talagang bababa. Halimbawa, sa bigas na lang ho, mga kababayan, di ba, may rice shortage. At taas po talaga ng presyo Pero kaya ang ginagawa, nag-i-import tayo ng marami. Pag bumaha po ng bigas sa merkado natin, tapos yung panahon ng anihan, kusa pong bumababa ang presyo Di po ba? Parang ganun Yan po yung basic principle na tinatawag dito po sa economics. Lahat mapapakinggan nyo sa mga magagaling po na ekonomista. Sinasabi niyo, ako simple lang ito Di ba? Simple paliwanag lang mga kababayan Pero dito dapat mapababa po yung presyo ng produktong petrolyo. Huwag hong inuunahan po ni Secretary Garin Parang binibigyan niya na po ng katwiran. Parang tinuturuan niya na po ito mga oil companies na okay lang, huwag muna kayo magbaba ng presyo. Kasi ito naman yung pagdating ng supply ng produktong petrolyo para lang maging sapat ang supply, maging matatag ang supply. Pag matatag nga ang supply, kusang bababa dapat ang presyo. Ganun ho dapat. Pero bakit ang Department of Energy ganun ang sinasabi? Dapat nga siya mismo magsabi. Hindi, dapat, bilang Energy Secretary, kasi kung ako Energy Secretary, ganun ang gagawin ko. Ayan dumarating na yung sapat na supply ng produktong petrolyo, dapat yung mga kumpanya nilangis ay ibaba nyo na rin yung presyo ng produkto. Saka na lang yung mga kumpanya nilangis, bigla sila maglabas
kanilang competition na hindi pa pwede ganito. Dapat sila ang magsabi, hindi ang gobyerno. Pinoprotektahan dapat ng gobyerno yung consumers. Wala po eh. Kayo ho, ano masasabi niyo ho mga kababayan dito ho? Na bagamat ipinagmalaki ng Department of Foreign Affairs na safe passage, safe, ligtas na pagdaan daw po ng fuel shipments, yung oil tanker na dadalhin po sa Pilipinas, dito po sa Strait of Hormuz. Yan daw kasi ang nagpapahirap, no? Kaya yung supply po ng produktong petrolyo sa buong mundo ay talaga po tumataas kasi nabawasan po yung supply. Kayo ho, ano masasabi nyo rito? So, budol lang pala ito. Ha? Kung hindi agad maramdaman, kasi kung magiging sapat po ang supply, dapat ho, bababa po ang presyo. Basic po yan sa economics. Sige, magbigay na po kayo ng comment dito po sa ating channel at para po kayo po ay siyempre, para maibigay nyo, bulalas nyo rin po yung damdamin. At dito po sa ating demokrasya sa ating bansa. At sa mga bago lang po sa ating channel, subscribe na po kayo at huwag niyo pong kalimutan na i-like at i-share. Hindi po yung aking Facebook, Eli Saludar. Maraming salamat muli. Ito po si Ka Eli. Magandang araw po sa ating lahat.